Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Meron tayong pag-uusapan. Ito ay mystery episode. Kaka-upload lang nito sa GMA pero kaka-upload niya lang sa GMA pero matagal na palabas na to. So ito ay sa Diplomat Hotel, no. Yun yung episode 1 ng Misteryo. Play natin to. Pag mga episode 1 mga magaganda pa yan no. Hanggang sa sumusunod na episode nawawala na yung quality. Malayo man sa sentro ng syudad, Baguio, early 2000 yata to, bahagi no? na ng landscape ng Baguio City ang Diplomat Hotel. Ang dating sikat na bakasyonan ng mga mayayaman at ang mga foreigner, ganito na ang itsura ngayon. Napaka-poor naman na editing nun. Tinan mo yung editing, oh. Tinan mo yung Sikat na bakasyonan ng mga mayayaman. Halata mong early 2000 ganyan ang itsura, oh. Yung pagkaka-edit. Parang ginawa sa Microsoft Paint. Foreigner, ganito na ang itsura ngayon. Bagamat tila na pag-iwanan na ng panahon, bakas pa rin ang gara ng hotel. Kitang-kita ito sa eleganting architecture. Pero ngayon, iba na ang dahilan kung bakit dinadayo ito ng mga turista. Condemned na ba yan? Lalo na raw Yung sa tuwing Diplomat. kumakagat ang dilim. Ito, ang Diplomat Hotel. Isa sa mga pinakasikat na lugar dito sa Baguio City. Ngunit walang mga bisitang naglalakas loob na magtagal dito dahil may mga nakatira na raw dito sa hotel. At kabilang sa mga residente ay ang babaeng nakaputi at ang paring pugutang ulo. Ako po Pero mga men, alam nyo, may na-debunk na ako. Hindi ako nag-debunk. Meron akong na-react na video ng Diplomat Hotel na yan. Na ang nag-investigate ay mga international ghost hunters. Wala silang na-capture. Na-debunk nila yan eh. Yung irregular reading daw ng EMF ay pinoproduce ng mga cellphone towers. Tapos yung may na-discoveryhan pa sila nakatirang squatter dyan eh. Sa may parang yun eh. Yung ilalim. Hanapin niyo yung video ko na yun. Nakalimutan ko na yung title ko ng video na yun. I-paste ko na lang kung Si Ryan Eigenman. matatandaan ko. Talasan ng pandinig. Buksan ang mata. Palawakin ang isip. Dahil ang mundo'y nababalot ng misteryo. Forward na natin May intro pa ang misteryo yung ng mga episode. Amerikano. Noong panahon ng mga Amerikano, 1911 yon. Talagang luma na, no? Yung mga Order of May 100 the years Dominican old na Friars, pala. bumoto sila para mag-construct ng isang bahay bakasyonan dito sa Baguio City. So, noong June 1912, yun yung inaugurasyon ng vacation house ng mga Order of the Dominican Friars dito sa Baguio City. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ng iba't ibang gamit ang gusali. Naging saksi na ito sa maraming kasaysayan ng syudad. Dumanas rin ito ng samot-saring kamalasan. Magmula noong na-construct siya as Dominican Convent, tapos ginawa siyang evacuation site noong Japanese or World War II. Naulit siya noong carpet bombings. During the term of President Diosdado Macapagal, itong Dominican Hill was converted into a Diplomat Hotel. Pero di ba may Pero ang marahas katanyag- na
na history yan, 'di ba? Yung may mga pinugutan daw na ulo na something diyan. Kanino ko ba narinig 'yon? ng hotel ay nasira ng maganapang isang trahedya. Noong Nasunog 1990, great earthquake. sa Baguio Earthquake. City. Yun na po yan. It was devastated ang Diplomat Hotel. So after ng 1990 great earthquake, nagsara na po ang Diplomat Hotel natin. Ito yung i-discuss yung violence. Sa dinami-dami ng mga namatay dito sa Dominican Hill or Diplomat Hotel, well, hindi po natin maiiwasan sa mga espekulasyon, ang dami-daming mga hindi natin maipapaliwanag, kunyari mga multo-multo. So World War Dahil II dito, nangyari yun. sari-saring kwento rin ang nabuo at May nagsama. katana sword eh. Gaano Bakit hindi katotoo nila ang mga diniscuss yun? Kwentong ito. Yung People should not believe that there are Violence. presence there or whatever. Kontra masyado sa pananampalataya ng mga Kristiyano yan na mismo may nagtuturong pag namatay ka, paakyat ka na sa langit, eh sila pa namang nagmumulto. Parang hindi magkatugma. no! Mali! Sabing gano'n ni Father. 'Di ba? Ano sabi ni Father? Wag daw paniwalaan. Presence there or whatever. Diba? People should not believe that there are presence there or whatever. Kontra masyado sa pananampalataya ng mga Kristiyano yan. No! Ang multo nag-i-exist. Yung spirits nag-i-exist. Biblical yun. Naiinis ako dito sa lock ng ano ko. Lalagyan ko ng botones to. Pag nagkapera ako, pa-Gcash nga kayo. Joke lang ha. Joke lang. Hindi, ang multo kasi ay biblical. 'Di ba? Nabanggit sa Bible 'yan eh. Bible Tamo ha. Bagal kasi ng internet ko eh. Pero biblical po yung ito sa Lucas 24:37 ito po ang sabi sa Lucas 24:7. Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y multo ang kaharap nila. Kaya sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan nyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan." So ito yung ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako ay mayroon. Alam ni Jesus Christ nga ang definition ng multo eh. Ibig sabihin, totoong may multo talaga. Di ba? Ayan biblical yan Lucas 24:37. 'Di ba? Ngunit ako'y mayroon tulad na makikita nyo habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Meron pang isang scene dyan na napagkamalan si Jesus Christ na multo, yung yung naglalakad siya sa tubig, nakita siya ng apostol, akala multo na naman siya. 'Di ba? Biblical ang multo. However, ang debate doon kasi if yung bang mga multo na tinutukoy na yan ay multo talaga ng namatay na tao, ano ba to? Na ko parang may something. Multo ng ng namatay na tao o evil spirit. 'Yun ang debatable doon kasi kapag sinabi mo kamising multo, ang synonym ng multo ay spirit eh. Kaya nga Holy Ghost, 'di ba? Pero yung tinutukoy na multo na daw na nakikita natin sa sa earth o dito sa mundo natin ay hindi daw yun espiritu ng mga ng mga namatay. Yun ay evil spirit automatic. 'Di ba? Kasi yung mga namatay daw according sa Bible, biblically speaking, paulit-ulit ko naman sinasabi sa inyo, ay daw yan, mga evil spirits yan.
At yung mga namatay kasi, sorry. Ano may medyo na ano ako eh. yung mga multo, yung mga namatay, yung namatay, pag namatay daw, ay wala na daw nalalaman. 'Di ba? Tatanggalin na daw yung alaala ng mga yon. Kaya hindi na sila maaaring magmulto, hindi na daw sila makakabalik. Yung mga namatay. Kaya nga 'di ba, if ever man na halimbawa namatay yung tatay ko, tapos nagmulto, bakit ako matatakot? Tatay ko pala yun. In reality, ano daw yun? Evil spirit na yun. Kasi ang totoong hindi naman direktang sinasabing evil spirit na yun, pero clearly nakalagay sa Biblia, sila ay hindi na yun yung mga mahal mo sa buhay, or hindi na yun mga tao. Nasabi lang na evil spirit yun kasi biblically speaking, ang mga demonyo ay mapagbalat kayo talaga. Diba? Nag-i-exist po ang multo. Contrary dito sa sinasabi ni kahit si Jesus Christ nga, binasa natin kanina, alam niya ang description ng multo eh. Diba? Mga kababayan ko. Na mismong may nagtuturong pag namatay ka, paakyat ka na sa langit, sila pa namang nagmumulto, parang hindi magkatugma. Abandonado. Well, yung sinasabi mong paakyat sa langit, masalimuot kasi yan eh. Pero what I've known, tinatamad na lang ako mag-pull ng wala pa naman talagang nakakapunta sa langit daw. 'Di ba? Maliban doon sa magnanakaw na nakasama ni Jesus Christ na na-crucify. Kasi lahat daw tayo, sabay-sabay tayong huhusgahan pagdating ng Judgment Day. 'Di ba? Pero pakilinaw po yung mga dalubhasa sa Biblia diyan. Tama po ba 'yung sinasabi ko? May holding area daw ang mga mga tao pag namatay. Tapos pagka dumating na 'yung araw ng paghuhukom, pag naabutan kayo, 'yung mga patay bubuhayin uli daw 'yan. Parang ang pagkakalam ko, bibigyan pa yata ng chance ng 1,000 years eh. Sa pamumuno ni Jesus Christ, parang ganon. Tapos sa rapture naman, yung mga talagang dapat sa Diyos ay kukunin na yun. Ang maiiwan dito, yung mga huhusgahan. 'Di ba? Anyway. At sira-sira na ang kabuuan ng Diplomat Hotel. Hindi ako Bible expert Correct me if I'm wrong Paki-correct na lang po ako pag may mali akong nasasabi sa mga sinasabi ko dito. At hindi rin maitatanggi na halos 100 taon na ang itinagal nito. At ngayon naman, ay unti-unti nang binabawi ng lupa at inaangkin ng mga espiritong gala. Noong 1980s din po, parang wala ng interest yung iba na i-manage ang Diplomat Hotel natin. Pagka minsan, pag ikaw ay pupunta dito, mamamasyal dito, parang ikaw ay nilalamig. Pag minsan, parang may naririnig Bagyo eh. Malamang. ka sa loob ng building. Siyempre malamig, bagyo. Alam po ng taga Baguio, maraming mga multo dito. Ibinahagi ni Frederick Tucalay, isa sa mga nakaduty na security guard ng abandonadong hotel, ang kanyang mga karanasan. Nung tumatambay po kami dyan sa may building, dito sa may may mga nag-ano sa amin, nagpaparamdam, pagkatapos yung mga kalampag ng mga paa, ganun, na lumalapit, pagkatapos pag inilawan mo, nawawala. Pag pinatay mo naman, after how many minutes, mayroon na naman. Pag ilawan mo, nawawala na naman. Sigurado po ako na walang tao. Kasi kami lang naman ang tao dito, wala namang ibang papasok. Masasabi ko rin kasi na ranasan ko rin. Pero yung mga kasama namin na Sa totoo lang, pagka ako pumunta yun, baka hindi ko rin kayanin. nakaranas na yung mga naririnig nila na may umiiyak daw na bata, ganun. Kung hindi ko naranasan yung sa Clark, yung sa abandoned hospital, baka may lakas pa rin ako ng loob. Pero putang na talaga nung nakita ko yung batang babae. Bahala kayo May shinare sa akin sa Anywhere TV Abangan nyo kay Anywhere TV yung video niya doon
doon sa mismong area. May magandang ano siya may magandang catch si Anywhere TV. Inaano ko nga kay Sir Anywhere sabi nga nung pagka na-publish mo nga ibigay mo sa akin, re-reakan ko. Ang ganda ng catch ni Sir Anywhere doon. Pati ako napaisip ako kung ano ba talaga yun 'Di ba? Hintayin nyo na lang. Pag tinitignan nila kasi akala nila may tinapon na bata. Hinahanap nila, wala naman daw. Marami na pong gwardiya na nag-guard dito pero yung mga iba na takot, ayaw nila, nagpalipat, gano'n. Marami din daw ang nakakakita at nakakarinig sa yabag ng paa ng babae sa hagdan. Ayon pa kay Frederick, may mga pagkakataon ding hindi lang nakikita o naririnig ang mga kakaibang nilalang. Minsan, nananakit pa raw. Sabi niya, matanda daw na yung nanakal sa kanya. Nakita niya. Matanda, sabi niya. Isa sa mga pinakakinakatakutan lugar dito sa Baguio City ay ang Diplomat Hotel. Dahil pinapamugaran daw ito ng mga multo. May basihan nga ba na ituring ito Si Adam! Kasama si Pero Adam. bago ang lahat, tanong natin, totoo nga ba ang mga multo? Para sagutin ang ating katanungan, kasama natin si Mr. Adam Reyes from the Vito Group. Kahit anong gawin pang pag-rationalize or kahit pag-philosophize, dadating pa rin sa punto na meron at merong kabilang buhay at merong mga multo. They exist. At meron din naman kasabihan ng Pilipino na minsan gumagawa lang tayo ng sarili nating multo. At para patunayan yan, kasama naman natin si Mr. Roderick Cipriano, isang instructor ng philosophy sa St. Louis University. Ano siya? Sorry. I wasn't paying attention. Ano siya? Minsan gumagawa lang tayo ng sarili nating multo. Skeptic to sa multo. Sa multo part. At para patunayan yan, kasama naman natin si Mr. Roderick Cipriano, isang instructor ng philosophy. So si Adam, believer ito ng paranormal. Pero skeptic to si Adam Kahit na believer siya, parang same kami ng kaya medyo idol ko to si Adam. Same kami, pero ang method ni Adam kasi scientific. 'Di ba? Parang ganyan ang gusto kong tahaking Ito mga kababayan Sa future siguro if gagawa ako ng ghost hunting videos, maaring sa inyo may mabastusan. Maaring sa inyo kasi darating yung time na na ipoprovoke ko ito para talagang ma-prove yung existence nila. 'Di ba? Philosophy sa St. Louis University. It's either it is the perception that is distorted or the conception of what we perceive. Totoo yung nakikita mo, pero yung pag-isip mo dun sa nakikita mo, mali. Sirs, how's that? Good evening, Sir Frederick. Sir Roderick, to si Frederick Tukalay. Siya ang night security dito sa... So more on to si Sir more on talagang skeptical side pagdating sa multo. Hindi na siya yung skeptic na yung basta sa videos lang, Talagang totally hindi siya naniniwala sa multo. I-replay nga natin ng konti yung sinabi niya. It is the perception that is distorted or the conception of what we perceive. Totoo yung nakikita mo, pero yung pag-isip mo dun sa nakikita mo, mali. Oo, parang more on siya, psychological. Pero ito yung mga tao na na pwede nyong questionin pag siya ay natatakot. 'Di ba? Kasi ito totally hindi talaga siya naniniwala sa multo Tingnan natin 'to mga kababayan ko. Mukhang interesting Sirs, how's that? Good evening, Sir Frederick. Sir Roderick, to si Frederick Tukalay. Siya ang night security dito sa Diplomat Hotel. So, kayo po ang mag-guide ng tour namin. Yes, sir. Sige, pasukan na natin yung hotel. Ang Diplomat Hotel ay may 3 palapag. Sa unang palapag, matatagpuan ang lobby, 2 inner courtyard na may fountain at grand staircase paakyat sa second floor.
19 na kwarto ang matatagpuan dito sa second story. Sa third floor naman, ang roof deck. Una kong lilibutin May butas siya sa gitna, dalawa. ang ground floor ng hotel. Sabi nila noon, yung kwento nila, kasi yung mga Hapon na pinatay noon, dito lahat daw tinambak dito sa Quanatos area na to, sa lobby. Okay. Kung impression pag-uusapan, maraming impressions na nakadeposit dito. Pero kung entity ang pag-uusapan, so far wala pa naman. Dahil malalaman kasi natin kung may multo or nagbabulto. Magkakaroon ng energy fluctuation yung mga electronic device, including yung mga lights. Okay. So far, wala pa naman. Alright. Hindi kaya oo, yung environment ng diplomat ay intimidating, di ba? Pero alam nyo, mga kababayan ko, feeling ko ang diplomat, bagamat hindi pa ako nakakapunta dyan, hindi ko pa na-feel yung tunay na vibe dyan sa lugar. Sometimes nafe-feel ko parang hindi ba parang overhype or overrated ang diplomat. 'Di ba? Or sometimes pa nagkakataong namamahinga yung mga multo pag may pumupunta diyan. Kasi most of the time, yung mga evidence na nakaka-capture diyan, I do believe meron namang mga genuine pero most of the time nakikita ko yung mga evidence na nakaka-capture diyan. Minsan mistake lang false positive tapos basta unless na i-confirm siya ng gadget pero yung mga sightings feeling ko may explanation yung mga iba, 'di ba? Sunod kong pinasok ang mga abandonadong kwarto ng hotel. Ito yung dapat i-challenge mo, yung hindi naniniwala sa multo. Na mag-alone challenge dyan. Pinasok ko rin ang lugar kung saan nakatayo ang 2 malahiganting fountain sa inner courtyard ng hotel. It's a pretty freaky area. So far, naglalakad-lakad tayo. Dito pa lang tayo sa ground floor and ako personally wala. Yung mga iba dyan magre-reklamo. Maraming kasama. Parang yung mga favorite ghost hunters nyo walang kasama na nagtatago Pa naman akong nararamdaman na paranormal vibe or whatever. It's naturally maginaw kasi nasa Baguio na tayo, so hindi ko ma-differentiate kung meron akong kilabot ng multong nararamdaman or kailangan mag-establish ka ng baseline. Let's say ang reading dito ay ganire, tapos biglang bumaba palalo, 'di ba? 'Yun kasi ang problem Andiyan naman si Adam, ba't walang EMF meter na dala si Adam? Mahirap ba maka-acquire ng mga time na yon? Pero simula pa lang ito ng aming paglilibot sa sinasabing haunted hotel. Kaya sunod kong pinuntuhan ang lugar na ayon sa night guard na si Frederick ay may madalas na nagpaparamdam. So anong klaseng mga tunog yung naririnig mo? Yung parang apak ng paaba. Minabuti kong imbestigahan ang sinasabing lugar. So dito mo na-experience yung narinig yung footsteps, di ba? Saan banda dito? Saan ka nakapwesto? Bale, dyan po sa banda yan. Dito sa sulok. Tapos saan nang galing yung yapak dito galing? Ako Dito banda. So dyan ang galing, papunta dito. O sige, tahimik muna tayo at tingnan natin. Iba't ibang aparato ang daladala ni Adam. Itong dala niya ay parang crystal bell
tapos compass. Ito sensitive din ito. Actually, mas accurate itong compass kaysa sa EMF meter eh. 'Di ba? Ito talaga pure EMF ang madidetect nito. Kasi ang mga nadidetect kasi ng yung EMF meter na ganito, yung mga traditional, kasama kasi yung RF yung radio frequency eh. Kapag kasama ang radio frequency kasi, minsan, kahit signal ng cellphone, madidetect nito. Unlike yung compass talaga, may certain type siya ng EMF ang madidetect na hindi nare-reject nito. Kaya for me, kung multo ang pag-uusapan, mas accurate gamitin ng compass. Kaya lang, syempre, madalas olats ka dyan. Madalas olats ka. Kung hindi sobrang lakas ng entity ang magpaparamdam. At yung kinetic ba ang tawag dito? Or yung crystal bell na yan, papakita ko sa inyo ha. Ito, walang contaminants na hangin ang pwedeng pumasok na pwedeng gumalaw yun nasa loob. Para ma-detect kung may paranormal entity nga sa aming kinalalagyan. So, explain na ano kinetic bell pala pwede. Glass bottle mo. This one is a miniature version of the kinetic bell. Now, if you'll notice, may pendulum sa gitna. Now, if there is an entity or kung may multo within the vicinity, dapat ito, gagawa nga ako ng kinetic bell. Parang ang dali lang yan, bibili lang ng bote na parang ganun eh. Yan talaga, mas reliable yan kumpara sa sa bagay, same siya ng ghost ball. Same siya ng ghost ball. Pero hindi siya electronic, kaya mas less yung contaminants. Hindi nga lang pwede sa uneven surface yan. At saka sa wooden surface, kasi pagka, sobrang sensitive niyan pagka nagyabag ka. Pero mas reliable yan kaysa dun sa motion ball. Yung motion ball kasi na-debunk na yun eh. Na meron siyang parang metal ball sa loob na kahit itaob mo, hindi siya gagalaw. Pero pag matagal na siyang nakaganon, biglang gagalaw yung metal ball sa loob, magti-trigger. Basta may yan, harapin nyo na lang yung debunking sa sa motion ball na ginagamit nila Kuya Red or ng mga ibang ghost hunters. Mas Wala siya. The silver compass or the navigation compass, hindi basta-basta na-distort yung polar orientation yan. It will take a very powerful electromagnetic force. Yun, di ba? Kailangan pinakamalupit na electromagnetic force ang makakapagpagalaw sa compass. Kapag gumalaw itong compass na to, tsaka itong kinetic bell na to, o crystal bell, yun talaga, 100% genuine na multo yun. Dito sa kinetic bell na to, pwedeng false reading ito kung wooden yung surface nga, katulad ng sinabi ko, at magalaw. Pero mas yung dito sa compass. Pero negatibo pa rin ang mga resulta base sa mga aparato. Wala. Pinagpatuloy ko ang pag-i-inspection sa lugar. Bakit hindi nila bigyan ng chance na pagsalitain yung skeptic? Inikot ko rin maging ang labas ng hotel. At dito ay may natuklasan ako. Ewan ko sir, yung mga tunnel, yung mga nung panahon ng World War. So, para may siyang daanan structure sila. para magtago. Magtago pagkatapos yung sa kabila. Kasi dito may paganyan eh. Dito dun sa So ano raw nangyayari dito sa loob? Bakit nila sinarad? Hindi na nila pinapayagan bumaba mga tao? Kasi yung pumasok dyan noon na mag-isa na hindi ko alam kasi sabi nila yung namatay na Kwan. Kasi yung parang umitim dito niya. Bali namatay lang niya. Ewan nila na stroke or Kwan. Pero may umitim dito niya. Kung sinakal siya o ano. Maaga pang gabi at meron pa tayong taas na pupuntahan kaya tignan natin.
So, yan. So, we'll see kung anong mga sorpresang meron sa second floor. Or Kwan. Since tapos na tayo mag-explore dito sa baba, lilipat na naman tayo sa taas. And then we will be using this staircase na kung saan sinasabi ng mga ibang bisita ay nakaka-experience daw sila dito ng image ng babae na naka-green na bumababa dito ng hagdanan na nagmamadali. Sinimulan kong ikutin ang second floor ng lumang hotel. Kahit na open siya, the hallway kinda gives you a claustrophobic feeling. Manipis yung hallways, tapos ang dami rin pasikot-sikot sa hotel na to. Nag-deteriorate na yung design ng walls, kaya yung dating simento niya ngayon, parang nagmumukha na lang, parang, di ba, kanya-kanyang nicho. Now we're here in the rooftop of the hotel. Medyo talagang open space na siya. Sinasabi na minsan disappointing, no? Pagka hindi mo na nakamtan yung hype ng lugar or hindi mo na match. Kasi minsan ang mangyayari dyan na para hindi masayang yung punta. Ganun kasi mentality nila Sir Donsky. Di ba may sinabi siya na pag walang makita daw ay hindi na daw ina-upload. Tanong kung gaano katangang logic yun. Nag-vlog ka, hindi mo i-upload dahil walang nakita. Eh, paano kung talagang wala? Diba? So, ibig sabihin nun, doon pa lang, mamimilit ka na meron talaga. Yun ang mentality ng mga peking ghost hunter. Yung kung talagang wala namang makikita, gagawa sila ng paraan para may makita ka. Para hindi masayang yung pagpunta. Kasi yung views nila, nakasalalay kung meron o wala. Or kung meron yung video. Kapag walang nakuha doon sa video, walang kwenta yung video nila, di ba? Mapipilitan silang mag-imbento. Dito raw banda sa taas nagpapakita yung pare na walang ulo. Magpapaumaga na ako mag-isa dito. Yung skeptic, ba't di nila pagsalitain? The staff and the crew are all gonna leave. Bababa, lalabas na rin si Adam, so si Roderick and the guard. So, baka sakaling may possibility magpakita kung di ba para may gaano karaming tao. May narinig, ewan ko lang kung kasama nila yun ha. Parang may bumulong eh. So, yun ang narinig mo, may bumubulong. Tama. And the guard, so baka saka may bumubulong eh, pero baka kasama nila yon. Hindi pa naman siya iniiwang mag-isa doon sa loob eh. Baka may possibility magpakita kung hindi gaano karaming tao. Napili kong magpalipas ng gabi sa isang kwarto sa second floor. Nandito tayo ngayon sa kwarto kung saan daw nagpapakita yung white lady tuwing takip silim. Sabi, dumudungaw daw siya dito sa bintanang to. Nag-set up kami ng camera na may night vision para ma-capture sa video kung sakaling may kakaibang magaganap. Meron akong arena na ibubudbud ko dito sa may entrance Ito yung old school na old school method, yung maglalagay ka ng powder. Titingnan mo kung may bakas ng paa yan. Diba? Yan yung old school. Talcum powder yung ginagamit na iba eh. Yung baby powder. At around the windows para just in case kung meron ngang entity na papasok dito. Sana makakuha tayo ng footprints and nag-set up rin kami ng mga kinetic bells na supposedly hindi siya tutunog kung walang entity. Kaya lang ang problem diyan, yung mga gadget na pati mga compass, pangmalakasan kasi yan eh.
Kung hindi tremendous yung force nung multo, hindi mapapagalaw yan. Pero kung pinaniniwalaan naman na sobrang haunted ng lugar na yan, bakit hindi, di ba? Pero kung hindi mapapagalaw yan, meron man siguro dyan, sobrang hina lang talaga. Kaya dun papasok yung mga REM pad, or yung anong tawag doon? Para mabigyan mo ng energy yung motor. Meron si Sir Lance nun eh. Yung may peking ganun si Kuya Red na binigay ni Sam and Colby. Nakalimutan ko. Ano bang tawag nun? Na may mental block ako. Dito sa kwarto kasi hindi siya EM pump. Hanginan. Ito na yan. Good night. Dapat doon sa may area na malawak yung powder para makita ko may yabang talaga. Sa isla, wala naman akong na-experience na nakakatakot. Wala akong naramdaman na nagpakita, pero hindi ko masasabi ng lahat hanggat hindi natin na pre-preview yung tape. Tingnan natin kung merong tingnan muna natin kung ano mga nangyari dito. Wala naman disturbance. Flower by the entrance. Pag si Ana de la Cruz yan, disturbance here. Or maybe yung mga katulad ni Ma'am Ana de la Cruz, meron naman talaga sila nakita o sa level kasi ng normal na tao na walang Pero you can't deny the fact na hindi ganun ka-hunted katulad ng inaano ng iba. Kailangan mong mag-exert ng sobrang effort bago ka pagparamdaman. Napapansin ko rin yan sa sa mga videos ng ibang ghost hunter. Na kailangan mag-effort ka kahit mismo doon sa doon sa video mismo ni Donsky. Pagka yung nag-video siya doon, 'di ba? Nababakas mo, medyo natatakot kasi nga naman yung reputasyon ng Diplomat Hotel talagang haunted yan. Pero wala 'di ba? Kalimitan or kung may nakakatakot man mangyari, may mga normal na bagay doon na binibigyan na lang ng meaning. 'Di ba? Let's say due to gravity may bumagsak na object doon. Dahil haunted ngayon, magkikik yung confirmation bias na yun ay pinagalaw ng multo. 'Di ba? Pero so far, napakabihira ng kahit nga yung pagpunta ni Sir Ed dyan, 'di ba? Sa level lang nila talaga merong ganon. I'm not saying na fake yun, pati sila Ma'am Ana de la Cruz or kung sino man ang mga psychic na pumunta dyan. Parang sa level lang talaga nila nagpaparamdam. 'Di ba? Pero pag yung mga ordinaryong tao dyan, kailangan pa nilang pilitin ang sarili nila para ma-fulfill yung pagka-hunted ng lugar na yan. O kahit yung mga mga nakiki-MJS nga na videos, yung mga footage, feeling ko may explainable yun Explainable na bagay yun na tinamad na lang ng konti yung utak na isipin kung paano nangyari yung ganung bagay. 'Di ba? Pero kung ako tatanungin kung pupunta ako diyan, matatakot ako diyan. Siyempre, ang reputasyon niyan haunted
pagpunta mo diyan, kargado na yung utak mo diyan ng mga kwentong kababalaghan. Matatakot ka talaga diyan, men. 'Di ba? Pero kung katulad ng ginawa ni Ryan Eigenman, na diyan siya natulog na ano. Pero tingnan natin ano, hindi pa naman tapos yung video eh. Ano ba talaga yan? Ano naman by the window? Siguro ang pinakagrabing nakuha ko na sa experience ito ay sipon. Dahil sobrang ginawa. Sa aming nakuhang video habang natutulog ako sa kwarto na di umano yung pinagpapakitahan ng white lady ng diplomat, wala kaming napansin na anumang kakaiba. Morning, Adam, Roderick. Kamusta naman? How's the night? Hindi naman ako nakaramdam ng agrabyado that would, prevent me to sleep. Sa mga nakita naming ebidensya at mismong naranasan sa loob ng Diplomat Hotel, iisa ang naging pasya ng aming mga eksperto. Ano yung explanation niyo for the white lady na sumisilip sa bintana? White lady in the window is nothing but interplay of light. At that point, yung sinasabi nilang nakakita sila ng lady. I do agree meron ganyan si Anywhere TV. Pero ang maganda naman kay Anywhere TV, hindi niya agad diniklarang paranormal. Parang ng light nga naman. Parang movement ng light yung nangyari dun sa bintana yung kay Anywhere TV. Pero abangan niyo yung mga kababayan yung video ni Anywhere TV na ewan ko kung nailabas na ba ni Anywhere. Tingnan ko nga. Yung sa Clark, pinakita niya sa akin yun eh. Ako din hindi ko rin ma-explain kung Hindi ko naman sinasabing paranormal yun. Pero hindi ko rin ma-explain eh. Andiyan ba yung kay Anywhere TV? Na-upload na ba yun? Tagal kasi mag-upload nito. Tagal mag-upload ni Anywhere TV. Diplomat pa rin yung nasa kanya eh. Anyway, continue natin to. Basta i-upload niya yun, abangan nyo. Pina-check niya sa akin yun eh. Ayoko lang i-spoil dito, syempre. Video niya yun eh. That's actually the time na nag-evaporate yung heat from the ground. At the same time, that's when the cold is setting in. Ngayon, yung interplay ng light plus the angle by which the light enters the window, or everything put together, can actually create an image of a lady peeping through the window. Okay. What about the yung paring pugot ng ulo? Paring pugot ng ang ulo. Maganda I think yan. it would be the tree. Lumapit tayo sa tree pero wala tayong nakita, right? But when we went down on the second floor, I was looking at the tree. So, ang dami palang abstract figures sa tree. Basically, sinasabi na itong skeptic na to, lahat ng image na nakikita nyo dyan, na produkto lang talaga ng imagination nyo. Kasi nga, pag pumasok kayo dyan, syempre, bakit ang unang tanong mo, bakit ka papasok dyan sa Diplomat Hotel? Kasi gusto mo mag-explore. Bakit ka mag-explore? Kasi pinaniniwala ang haunted. Ibig sabihin, may knowledge ka doon sa pagiging haunted ng lugar. Hindi ko sinasabi na ganun ka simple yung explanation doon, pero kasama yun doon eh. 'Di ba? Let's say sabihin na natin na haunted naman talaga yung lugar na yan. Pero kadalasan, 'di ba? 90% ng mga ng mga experience diyan sa loob, may point siya na pwedeng sa isip mo lang. Kasi sa totoo lang, katulad do sinabi ko, may international ghost hunter na nag-explore diyan eh. Na talagang wala talaga silang nasuyod diyan sa na yan. Yes, may mga fluctuation niya ng EMF meter, pero nung iniscan nila yung paligid, maraming cellphone tower diyan na na nakaabang. 'Di ba? At yung yan, katulad ng exploration nila, parang wala din talaga, zero. 'Di ba? Sa totoo lang, ganitong mga uri ng ghost hunting ang gusto ko. Yung sinasabi talaga yung totoo doon sa isang lugar. Hindi yung yung pipilitin na meron. Pero doon sa mga level nga nila Ma'am Ana de la Cruz,
o kung sino-sino pang may third eye. Iba kasing ano yun eh, iba kasing level yun eh. 'Di ba? Sila, actually kahit hindi naman Diplomat Hotel, may nakikita yung mga yan kahit na hindi naman pinaniniwala ang haunted yung lugar eh. Kahit saan naman siguro, ako naniniwala kahit saan naman siguro, kahit dito sa bahay, meron naman multo, kahit dito, or kahit sa bahay nyo, di ba? May naniniwala ako na meron talaga. Kaya lang syempre, yung pag sinabi mo kasing haunted yung lugar kasi, parang more on, ano na lang yun eh, hype na lang eh. Di ba? Siguro maganda lang mag-explore kasi nga yung atmosphere, ano, madilim. Nakakatakot talaga. Di ba? Or kung meron man doon, let's say, may pinatay doon, may dahilan talaga siyang magwala. Yung multo ha, may dahilan talaga magwala ang multo doon. Pero dito kasi may pinatay din eh. May pinugutan daw ng ulo, pero bakit hindi naman ganun, ano? 'Di ba? Ito yung proof na ano na mahirap talagang mag-catch ng ano ng multo. Kaya napapansin nyo, ito well known na itong haunted na lugar, ano. Napapansin nyo yung Peking Ghost Hunter na si Donsky, pumunta diyan, kung ano-anong kababalaghan nyo na experience diyan, yung tumutunog ang gate. Pero kahit na anong gawin niya, walang nagpapakitang multo talaga. Pero pagbalik niya ng Mindanao, yung kung anong random bahay lang doon, sobra na ang paramdam, di ba? Tumutunog pa yung radyo. So, kung in the middle of the day or of the night siguro, kung medyo maliwaliwanag pa ng kaunti, especially kung yung clouds is may cloud doon na puti, and you look upwards, talagang magkakaroon talaga ng pattern ng tao na parang nakasabit. Bakit naging paring pugot ang ulo na nakabitin doon? It's a history. Sa tingin ko, it would be historical. Ingrained na sa kanila yung kwentong yon. Ito yung parang dulo yan. Nandun na, and it becomes natural na yung conception nila on things would be interpreted with the history of the location. What about naman yung babaeng bumababa ng hagdanan na naka-green? Yung babae, hindi siya babae, Algae siya. Algae. Yes. Yeah, if you're going to notice yung Algae. spiral staircase, yung dingding dito, it's full of algae. Yan, tamaan niya ng what do you call this? Tamaan niya ng Afternoon light. From that angle. It's the interplay again of lights bouncing off yung algae na naka-embed dun sa wall. Kaya siya nakakulay green. Ito, they both agree, ano? Isang believer at isang, ang maganda kasi kay Adam, believer siya pero at the same time skeptic. 'Di ba? Wala siyang ability ng third eye na para hindi siya maging bias. 'Di ba? Kadalasan kasi na-feature sa ganyan yung mga believer na may third eye eh. Kasi kapag sinabi mo may third eye na, ibang level na 'yon. Diba? Talaga may makikita yon sa ayaw at sa gusto mo. Pero ito, as katulad nating mga normal na tao, may explain nila na maayos. Na narinig ni Guard Fred. I'm actually looking yung kaya excited din ako dun sa tunnel na pinuntahan natin kagabi. Since maraming tunnel dito, it is also possible that there are tunnels below. So kapag may tunnel talaga dun, it could be a mouse moving, or it could be a stone moving on second floor. Second floor. Medyo weak ang neto ni skeptic, no. Sa bagay, ano naman to eh. Feeling ko may pinag-aralan naman to. Kaya lang that place, kaya The sound travels through solid objects faster. Kung may movement kasi dito sa building, it would amplify because of the structure. Yun nga, yung walls, yung sisikip, matatangkad, meron namang iba maluluwang. So talagang nag-a-amplify siya. Ano ang explanation? pero feeling ko yung footstep na yun, ano yun eh, more on pakiramdam na lang eh. Tapos hindi naman siya audible. 'Di ba? Pwede rin kasing psychological yung footstep eh. For me ha.
Pero kung wooden yung sahig, may chances kasi na due to temperature nag-expand, nag-ano. 'Di ba? Naikwento ko na one time do sa bahay namin na wood yung sahig. Naaano yan naririnig yan yung ganyan Kahit walang natin dun sa pinaka-physical manifestation dun sa isang guard na sinakal, supposedly. Yung phenomenon yun is actually across the country. It's referred to as bangungot. Actually, in Philippine demonology, bangungot is actually a kind of endlo. Why? Pag kumain kayo ng marami bago matulog, maiipit yung internal organs mo. Mahirapan kayong huminga, mahirapan kayong mag-distribute ng dugo. Kakaroon ng pancreatitis. Magpapang heart. Dahil punong-puno yung sikmuro ninyo. I tried to prove kung meron nga talaga sa sarili ko na kung meron nga talagang multo, but hindi ko pa pwedeng ma-prove I think furthermore, there's actually no evidence talaga. Wala. Talagang lahat ng findings ay puro talagang walang multo dito. Maraming mga bagay at pangyayaring hindi madaling ipaliwanag. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay basta-basta na lang natin silang huhusgahan. Basta-basta makikinig sa haka-haka at mga kwento. Correct. 'Di ba? Maybe ito kaya minsan pag may nakita ako na paranormal talaga na hindi ko kaya explain, sinasabi ko, pwede pero na totally na talagang paranormal. Kasi kailangan i-maintain mo pa rin talaga yung yung skepticism. What if magaling lang talaga yung pagkakataon? Kahit na hindi sinadya kasi kami 'di ba sinadya namin yung sa sa hospital na mameke ng video. 'Di ba? May mga naniwala na talagang mukha talagang multo. Kasi nga, pwede talagang gawin yun. Ngayon, doon sa mga hindi naman sinasadya, na nakaka-capture ng di umano yung multo, tapos hindi ma-explain, maaari kasing, hindi mo lang talaga ma-explain, pero may logical explanation yung, Impressive naman talaga yung mga ganong video. Yung ma-capture mo doon, pero, hindi natin alam na pwede rin palang ma-explain yun. Yung mga ganong bagay. At meron talagang mga bagay na kahit sino nang pa-explainin mo, hindi talaga ma-explain. Yun na yung pwede mo i-consider na paranormal. Pero napaka-rare yun. Sobrang rare nun. 1 in a million yun. Yung full apparition na. Meron, merong na-capture kasi minsan, kay Kuya Kim to sa Intramuros Yung may itim talaga na nakita na lumipad. Diba? Ano pa ba natin yun? Tingnan ko yun. Hindi ko makakalimutan yun Sa Matanglawin yata yun Wala, hindi yun talaga, talaga yun. Yung lumipad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ma-explain yun Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito sa napag-usapan natin ngayon? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po. Bye-bye.